Isipin mo kung bigla na lang walang nakapansin na nandoon ka pala, ganito ang nangyari sa lalaking ito nang magising siyang isa ng multo. Kailangan niyang alamin kung ano ang nangyari sa kanya at subukang makipag-ugnayan sa iba. Nagsimula ang kwento sa isang grupo ng mga tao na nagde-dinner sa labas ng bahay. Nagsi-celebrate sila para kay Nick, habang nagbibigay ng speech ang kanyang ina at binanggit na late ang tatay ni Nick. Tumayo si Nick at iniwan ang mesa. Pumunta siya para maghiwa ng cake na may larawan niya, pagkatapos ay pumasok sa bahay, umupo sa isang stool, at itinutok ang armas sa kanyang mukha. Ngunit bago pa man siya makaputok, nagising siya, isang panaginip lang pala. Ngayon ay nag-aalmusal na siya kasama ang kanyang ina, at ang almusal na mukhang ngiti ay hindi bagay sa isang binata. Tinanong niya ang kanyang ina kung naisipan na ba nitong payagan siyang mag-enroll sa isang writer's course sa London na gusto niyang pasukan, pero halatang hindi ito sang-ayon. Kaya ginawa niyang malungkot ang ngiti sa kanyang almusal, napaka-cute. Ngayon ay papunta na siya sa eskwelahan gamit ang kanyang bisikleta. Sa paaralan, nakita natin siyang nakikipagtransaksyon, ginawa niya ang homework para sa isang kaklase kapalit ng bayad. Matapos ibigay ang homework, biglang sumulpot ang kanyang girlfriend at tinanong siya kung pupunta ba siya sa isang party kinabukasan ng gabi, ngunit tumanggi si Nick dahil magiging abala siya. Sunod, makikita natin ang dalawang lalaki at isang babae na naniningil ng pera sa isang lalaki, may utang daw ito sa kanila. Banta pa ng leader ng grupo gamit ang matulis na bagay ngunit sa huli ay sinugatan lang siya. Nasa loob na tayo ngayon ng klase ni Nick at isang kaklase ang nagbabasa ng kanyang assignment sa klase. Sinabihan ng guro si Nick na tapatan iyon. Pumunta siya sa harap, umupo sa mesa at binasa ang kanyang gawa, maganda ang tula, ngunit parang nababagot ang mga kaklase niya. Pagtugtog ng bell, nagmamadali silang umalis. Sa cafeteria, nakita natin si Peter, ang matalik na kaibigan ni Nick, na siyang sinaktan kanina. Sinabihan ni Nick si Peter na matutong lumaban at huwag magpapabuli, ngunit sinagot siya ni Peter na hindi niya makakaya. Kaya si Nick ang gumawa ng paraan para sa kaibigan. Pinuntahan niya ang mga nanggugulo kay Peter at binayaran ang utang nito. Bamulong pa siya kay Annie, napaka-broken mo. Akala niya makakawala siya ng basta, ngunit pagkalipas ng ilang segundo, sinugod siya ni Annie at pinagsusuntok sa mukha. Ngayon ay magkasama silang naghihintay sa principal at nagkaroon ng munting pag-uusap. Sinabi ni Annie na hindi siya mas mabuti kaysa sa kanya dahil nagbebenta rin siya ng mga essay. Inamin ni Nick na totoo iyon, na isa siyang hipokrito. Dumating na ang principal, pinaalis si Annie, at sinabihan si Nick na tigilan ang pagpapasayang oras sa mga tulad ni Annie Newton na wala ng pag-asa, habang siya naman ay may magandang kinabukasan. Huwag mo kaming bibiguin, sabi ng principal, at tanging sagot ni Nick, pwede na po ba akong umalis? Pagdating sa bahay ni Annie, nagkaroon ng alitan ang kanyang ama at stepmom dahil sa pagkain ng kapatid niyang si Victor, ngunit umakyat na lamang si Annie at gumawa ng sandwich para kay Victor. Nagtanong si Victor kung lalabas ba siya ngayong gabi, at sumagot si Annie ng oo. Samantala, sa bahay ni Nick, dumating si Peter at tinukso siyang nasaktan siya ng isang babae, relate much. Tinatanong ni Peter si Nick kung pupunta siya sa party, ngunit sinabi ni Nick na bukas ay wala na siya, pupunta siya sa London para sa writing program na hindi alam ng kanyang ina. Aniya, palaging gusto ng kanyang ina na kontrolin ang lahat ngunit hindi niya ito hahayaang mangyari. Makikita naman si Annie na sumakay sa sasakyan ng kanyang boyfriend na si Marquez at nagtungo sila sa isang jewelry store para magnakaw. Binasag nila ang salamin, kumuha ng mga alahas, at tumakbo pabalik sa Mercedes na dala ni Marquez. Kinabukasan, naghandang pumasok sa eskwelahan si Annie at dinala ang bag. Sinubukang agawin ni Marquez ang bag pero tumanggi si Annie. Tumawag si Marquez sa mga pulis. Sa paaralan, inilagay ni Annie ang bag sa locker at nakita niya si Peter na nakatitig sa kanya. Ilang sandali lang, dumating ang mga pulis, binuksan ang locker ni Annie, at nahanap ang mga alahas. Tinawagan ni Annie si Marquez mula sa istasyon at binigyan ng update. Nagtanong si Marquez kung alam na niya kung sino ang nagsumbong, at sabi ni Annie na alam na niya, at aayusin niya ito. Pagkatapos ng tawag, iniwan ni Annie ang estasyon at naghanda para sa paghihiganti sa taong nagtraidor sa kanya. Samantala, nagpaalam si Peter kay Nick at nagyakap sila. Pagdating ni Nick sa bahay, nalaman na ng kanyang ina ang tungkol sa tiket niya papuntang London. Tinawagan daw kasi ng airline ang kanyang ina at sinabing nagbago ang oras ng flight niya. Kinausap siya ng ina at sinabi niyang nagplano siyang pag-usapan ito ngunit na-realize ng ina na may tiket na pala siya ilang linggo na, kaya kahit anong sabihin niya ay tutuloy siya. Nasaktan ng kanyang ina at nagalit na bigla na lang sana itong aalis nang walang paabi. Nasa kwarto na si Nick, naghahanda para umalis, kinuha ang relo at inilagay sa bulsa.
Habang si Peter naman ay naglalakad ng mabilis, biglang sinapak ng isa sa mga tauhan ni Annie. Dinala nila si Peter kay Annie na inakala naman na siya ang nagsumbong sa pulis, kaya sinaktan siya para aminin ang isang bagay na hindi niya ginawa. Sa sobrang sakit, sinabi niyang sasabihin niya kung sino ang nagtraidor, at ang pangalan na lumabas ay ang kanyang matalik na kaibigan na si Nick. Pero hindi ibig sabihin na traidor si Peter, inakala niyang nasa London na si Nick at walang ibang pagbubuntunan ng galit si Annie. Sa kasamaang palad, na-delay ang flight ni Nick. Nasa isang party si Nick, kasama ang girlfriend, at sinubukang magpaalam papuntang London. Sinabi niya sa girlfriend na mag-enjoy ito sa London habang inihagis ang tiket. Hindi na siya tutuloy, siguro dahil sa sinabi ng kanyang ina. Pauwi na si Nick nang biglang habulin siya ng sasakyan at itulak siya. Sina Annie at ang kanyang mga tauhan ang may kagagawan. Sinubukan ni Peter na ipaliwanag ngunit hindi sila pinakinggan. Binuhat ni Annie si Nick at tinanong kung sino na ngayon ang broken. Sumagot si Nick, ikaw pa rin. Ilang suntok at isang malakas na sipa sa mukha ang nagpatay sa kanya. Inihulog nila ang katawan sa isang hukay at nalaglag ang relo niya pero hindi nila napansin. Si Annie ay umuwi at inamin kay Marquez na tinapos na niya ang nagsumbong sa kanya. Napansin ni Marquez na hindi iyon ang tamang tao, kaya tinanong niya si Annie kung bakit ito pumunta sa kanya. Alam mong nakaparole ako, bakit ka pumunta dito? Tanong ni Marquez bago niya pinalaya si Annie. Galit na galit si Annie, nagwala sa workshop ni Marquez, hinalikan siya, at saka umalis. Kinaumagahan, sinunog ni Annie ang mga damit na ginamit niya noong gabing iyon. Ngunit laking gulat natin na nakita natin si Nick, buhay at maayos, na naglalakad palabas ng gubat. Pumunta siya sa paaralan at umupo sa klase ngunit walang nakakakita sa kanya. Siya ay naging invisible. Noong una, akala niya niloloko lang siya ng mga tao ngunit napagtanto niyang hindi talaga siya nakikita. Tinangka niyang makatawag sa telepono ng principal para tawagan ang kanyang ina, ngunit walang nakakakita o nakakarinig sa kanya. Patuloy siyang nagmamasid at naglalakad sa mga kalye, nalaman niyang hindi na siya bahagi ng mundong ginagalawan niya. Lumalalim na ang investigasyon ng mga detective na sina Brian at Kate tungkol sa pagkawala ni Nick. Habang tinatanong nila si Annie tungkol sa nangyari, nandoon si Nick na pinagmamasdan ang lahat ng kasinungalingang sinasabi ni Annie. Nalaman niya na tinapos siya ni Annie dahil inakala nitong siya ang nagsumbong. Sinubukan niyang ihulog si Annie, ngunit hindi rin iyon gumana. Dinala ng mga detective ang search party sa kagubatan kung saan itinapon ang labi ni Nick. Tinawagan ni Annie si Peter at sinabihan siyang pumunta doon. Narinig iyon ni Nick at agad na nahilo sa pagkakasakit. Ngayon, nasa kwarto na siya at nakikita niyang pumapasok ang kanyang ina at nagkakalkal sa mga gamit niya. Binabasa nito ang isang tula na isinulat niya at binabasa rin ito ni Nick kasama ang kanyang ina. Ang kanyang alagang ibon ay sumama rin sa kanya sa Invisible Paradise, at hawak niya ito sa kanyang mga kamay, ngunit pagkalipas ng ilang segundo, naglaho ito. Sa puntong iyon, napagtanto niyang buhay pa siya. Tumakbo siya patungo sa lugar kung saan itinapon ang kanyang labi, sinusubukang tawagin ang search party para makita siya. Hindi siya pinapansin ng mga tao, pero tila nakita siya ng aso. Ngunit sa huling segundo, tinalikuran siya nito. Natulungan naman ng aso na mahanap ang relo ni Nick. Samantala, nag-uulat si Peter kay Annie at sa iba pang mga kasama. Natatakot siyang matutuklasan sila kaya sinabi niyang pupunta siya sa pulis para mag-ulat. Sinabihan siya na kapag nag-ulat siya, makukulong din siya. Naririnig ni Nick ang lahat at bumalik siya sa bahay ni Annie. Naghahanda itong mag-impake ng kanyang mga gamit at tumakas. Nagising si Victor at nagtanong kung aalis na ba siya at hindi na babalik, gaya ng kanilang ina. Napakasakit at umiiyak si Victor. Bagamat matigas si Annie, malambot ang puso niya para kay Victor. Sinabihan niya ito na huwag siyang gagayahin. Dumating ang ama ni Annie sa kwarto at sinabihan siyang umalis. Sumagot siya na aalis siya, pero kung may mangyaring masama sa kapatid niya, babalik siya at paparusahan niya ito. Lumabas si Annie at muling nagsalita si Nick, na sinasabing hindi dahilan ng masamang pamilya para sa mga kasalanan ni Annie. Lalong tumindi ang paghahanap sa kagubatan, may mga helicopter at ambulansya. Ayon sa isang eksperto, kung buhay pa si Nick, mayroon na lang siyang 2 o 3 araw. Nakita natin ang katawan ni Nick at gumalaw ang kanyang mga daliri, buhay pa siya. Pinuntahan ni Detective Brian si Marquez at tinanong kung kasama niya si Annie noong Martes ng gabi, at sumagot itong oo. Nang tanungin kung kasama niya si Annie noong gabi bago iyon, nang ninakawan ang tindahan ng alahas, sumagot itong hindi. Alam ni Brian na si Marquez ay may parole ng 8 buwan, pero hindi niya ito pinilit. Iniwan lang niya ang kanyang calling card at sinabihang tawagan siya kapag nakita si Annie dahil gusto niyang kausapin ito tungkol sa nawawalang estudyante sa kanilang paaralan.
Sinigurado ni Brian na alam ni Marquez na alam niya kung anong brand ng kotse ang ninakaw noong gabi ring iyon. Nakikita na natin si Nick na sinasabihan ng kanyang ina na kahit anong gawin niya, hindi ito magbabago dahil palagi siyang kontrolado ng kanyang ina. Sumisigaw siya, nanginginig at pinaghahagis ang mga gamit sa lamesa, at pati silya ay inihagis sa bintana. Ngunit walang nagbago. Ilang sandali pa, bumigay ang kanyang ina at nagsimulang umiyak, tinatawag ang pangalan ni Nick. Si Peter naman ay naglalakad sa ilalim ng ulan nang biglang sumulpot si Marquez at tinutukan siya ng armas sa dibdib. Sinabi ni Marquez kay Peter na sinusubaybayan siya ng pulis at dadalhin siya sa kagubatan para ipakita kung saan itinapon ang katawan. Kinabukasan, sinubukan ni Marquez na linlangin si Annie na pumunta sa isang lokasyon upang tapusin siya, pero nagdalawang isip ito kaya tinawagan niya si Peter at pinapanta ito. Sinundan si Peter ni Detective Kate dahil sa gabay ni Nick. Si Peter ay nagsilbing tulay ng mga detective habang pinagmamasdan ni Annie mula sa malayo. Ngunit dumating si Marquez at tinutukan siya ng armas sa likod. Dinala ni Marquez si Annie sa tulay kung saan nandoon ang mga tao. Sinabihan niya si Peter na umuwi, at nagmamadaling umalis si Peter. Alam niyang swerte siyang nakaligtas. Sinabi ni Marquez na kailangan nilang magmadali dahil sinusubaybayan si Peter. Ngunit huli na dahil naroon na ang mga pulis. May isa pang tauhan ni Marquez ang kumuha ng armas at itinutok sa mga pulis, ngunit napaligiran na sila. Si Annie, kahit sugatan, ay nagawang makatakas. Habang tumatakbo siya, narinig niya ang sigaw ni Nick na, "Mahuhuli ka, Annie." Tila narinig siya ni Annie at sumagot pa ito. Napagtanto ni Nick na naririnig siya ni Annie. Pumunta si Annie sa isang club at ibinenta ang singsing na pagmamay-ari ni Marquez. Matapos bayaran, nagdesisyon siyang magpaiwan at magsayaw ng saglit. Nakita ni Nick si Annie at sinundan ito hanggang sa sementeryo ng kanyang ina. Humingi ng tawad si Annie sa kanyang ina, at nagsimulang magsalita si Nick tungkol sa mga pangarap na hindi na matutupad dahil sa nangyari. Sumunod si Nick kay Annie hanggang sa paaralan. Binuksan ni Annie ang kanyang locker at nag-iwan ng pera para kay Victor. Sinubukan ni Nick na makipag-usap kay Annie, sinasabing konti na lang ang oras niya, at siya lang ang makakapagsalba sa kanya. Napagtanto ni Annie na may naririnig siya, kaya sinubukan niyang hanapin si Nick ngunit wala siyang makita. Tila naiinis at pagod na siya. Sa huli, nagdesisyon siyang magtago sa basketball court at doon natulog. Si Nick, samantalang buhay pa sa hukay, ay muling nagising. Nakita siya ng basketball team na nagpa-practice. Bumalik sa bahay ni Nick si Annie at nakita niya ang mga lumang litrato ni Nick. Naging sentimental siya, tila nagkakaroon ng koneksyon sa lalaking nasaktan niya. Ngunit dumating ang ina ni Nick at pinutol ang sandaling iyon. Umalis si Annie at bumalik sa kagubatan kung saan itinapon ang labi ni Nick. Sa kanyang pagkabigla, wala na ang labi ni Nick. Sinabihan siya ni Nick na mayroong ibang nagdala ng kanyang katawan. Nakita ni Annie ang mga ebidensya na nag-uugnay kay Peter sa pangyayari. Hinanap ni Annie si Peter at nalaman niyang hindi si Nick ang nagtraidor sa kanya. Inamin ni Peter na si Marquez ang naglipat ng katawan. Sinugod ni Annie si Marquez sa kotse nito malapit sa istasyon ng pulis. Dinala niya ito sa isang bangin at pinilit umamin kung saan niya inilagay ang katawan ni Nick. Samantala, si Peter naman ay nagdedesisyong tapusin ang kanyang buhay. Sinusubukang pigilan ni Nick si Peter, at sa mga huling sandali, nagkaroon ng pagkakataon si Nick na makausap si Peter. Inamin ni Peter kung saan inilagay ang katawan ni Nick. Dahil sa pag-amin ni Peter, nagmamadaling umalis si Annie upang hanapin si Nick. Ngunit hindi natapos doon. Pinaputukan ni Marquez si Annie ngunit nakayanan pa rin niyang gantihan si Marquez at tumawag kay Detective Brian. Sinabi ni Annie kung saan makikita si Nick at ibinigay ang kanyang huling habilin para kay Victor. Nagsimulang magmadali ang mga pulis patungo sa dam kung saan naroon si Nick. Naunang dumating si Nick at nakikita na niya ang kanyang katawan. Sinubukan niyang iligtas ang sarili ngunit hindi niya kayang gawin iyon. Sa huli, nakita siya ng mga pulis at sinagip si Nick. Dinala siya sa ospital, at mula sa malayo, pinagmamasdan ni Annie ang lahat. Sugatan siya pumasok sa kanyang kotse at nawalan ng malay. Nang magising, hinabol siya ng mga pulis. Sa ospital, binabantayan ng ina ni Nick ang mga doktor na sinusubukang iligtas ang kanyang anak. Nagdesisyon si Annie na pumunta sa ospital upang makita si Nick. Nagmamaneho siya at tumakbo papunta sa ospital habang tinutulungan siya ng boses ni Nick na makarating doon. Sa wakas, naharap siya sa ina ni Nick at nagmakaawa na makita si Nick. Sa kabila ng galit ng ina ni Nick, napapayag itong papasukin si Annie. Hinawakan ni Annie si Nick at humingi ng tawad sa kanya. Ibinigay niya ang kwintas ng kanyang ina kay Nick at doon ay tila nagising si Nick. Nagpasalamat si Nick kay Annie sa pagsagip sa kanya. Sa huling tagpo, nakita natin si Victor na naglalaro ng eroplano, at kasama si Nick, nagsusulat sila ng mensahe para kay Annie, "Hey, Annie.
Lumipad ang eroplano, dala ang simpleng mensahe ng pag-asa.